Kung nanghuhula ka lang sa presyo ng gawa mo, panoorin mo 'to. Ito kasi yung pagkakamali ng mga baguhan. Hinuhulaan lang nila yung presyo or nagbe-base dun sa presyo ng iba. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ako nagpepresyo sa mga gawa ko. Ito rin kasi yung problema ko nung nag-uumpisa pa lang ako. Hindi ko alam kung paano ko pepresyohan yung gawa ko since handmade siya. Okay, tara na. Gagawa nga ako ngayon ng sample na mug coaster. Nakita nyo naman, sinulat ko dyan yung labor at saka yung yarn used. Kapag magsisimula na akong gumawa, ang ginagamit ko pag nag-ooras ako yung stopwatch. Para hindi ko na kailangan pang mag-compute. Diretso na yan. Kung ilang oras ko siya ginawa. Kapag halimbawa gusto nyong tumigil or magpapahinga kayo, pwede nyong i-pause. Dati kasi, ang ginagawa ko, inuurasan ko lang siya kung anong oras ako nagsimula. Halimbawa, 12 p.m. hanggang 1 p.m. yung mga ganon. Pero pag stopwatch kasi, saktong-sakto yan. Tapos ko ng halos 12 minutes yung isang mug coaster. Ngayon, ililista ko na yan dyan. So, ilalagay ko sa labor yung 12 minutes na para sakto. Mamaya, ituturo ko sa inyo paano siya i-compute. Then, after nyan, kikiluhin natin para malaman natin kung ilang grams yung nagamit natin sa yarn. So, sabi dyan, 10 grams daw. So, isulat ulit natin dyan 10 grams para sa yarn used. Ngayon, i-compute naman natin kung paano makukuha yung labor. I-breakdown natin kasi nung nag-uumpisa pa lang ako, dyan din talaga ako nalilito kung paano yan, kung halimbawa ilang minuto lang yung nagawa ko, ganun. Sabihin natin na 50 pesos per hour ang rate mo sa sarili mo. Bilang ikaw ang gumagawa ng product mo, ikaw magde-decide kung magkano yung i-rate mo sa isang oras mo. Okay, compute na natin. 'Di ba 12 minutes yung naging labor. Tapos 50 pesos ka per hour. Nung kasing beginner ako, 50 pesos per hour yung ni-rate ko. Kaya yun yung nilagay ko dyan. Pero syempre, kayo ang magde-decide kung magkano yung gusto nyong per hour, ha? Ayan, so 12 minutes daw. Yung nakuha nating oras, ita-times lang natin siya sa 50 pesos. Kasi yun yung per hour na nilagay natin dyan. Pero nga, 12 minutes lang kasi siya, 'di ba? Kukunin natin siya ng per minute. So, kukumputin natin siya per minute. Ang ginagawa ko dito, 'di ba kasi, meron tayong 60 minutes sa isang oras. So, doon natin yun kukunin. Bale, ang mangyayari, 50 divided by 60. Ngayon, yung makukuha dyan sa computation dyan, yun yung magiging per minute. Nakabase tayo sa 50 pesos lang, ha? So, napakatagal naman ng computation. Pasensya na daw po, medyo mabagal-bagal yung calculator. So, ayan na nga, yon. So, 0.8 daw per minute yung papataka noon. So, ngayon, nakuha na natin yung per minute natin. So, ang mangyayari dyan, 0.8 times 12 minutes. So, ang magiging labor natin dyan is 9.6 pesos. Ngayon naman, punta naman tayo sa material cost, which is kung ilan yung nagamit nating yarn at kung magkano ang papataka nung 10 grams. Bale, ang ginamit kong yarn dito is yung milk cotton na 50 grams ang isang skein. Bale, 35 pesos yon. Ngayon, i-compute naman natin kung magkano yung papatakan per gram noon. I-divide lang ulit natin kung magkano siya. So, 35 pesos. Divide yung kung ilang grams. So, 50 grams siya. 0.7 pesos per gram yung kinalabasan. Ngayon, makukuha na natin kung magkano yung 10 grams niya. So, ganun lang ulit, 0.7 times 10. Makukuha na natin ngayon kung magkano yung product cost natin. May commercial pa. Di kung 10 times 0.7, so meron tayong 7 pesos. 7 pesos yung cost ng yarn natin na 10 grams. Ngayon, i-compute na natin kung magkano yung kakalabasan ng ating product cost. Bale, syempre pag a-add lang natin yung labor na 9.6 at saka yung yarn use natin na 7 pesos. Ngayon, makukuha na natin yung product cost natin, which is 16.6 pesos. Yung computation na yan is para lang sa labor at saka sa
material use natin. So yan, round off ko na ng 17 pesos. Pero syempre, kailangan natin ng tubo. Depende sa inyo kung magkano yung percent na idadagdag ninyo. Depende sa inyo kasi kayo naman ang gumawa niyan. Kung magkano yung value na gusto nyo sa gawa nyo, push lang, go. Pero ito, halimbawa lang na nag-add kayo ng 30% para sa profit nyo. So, i-compute nyo lang yung 30% ng 17. So, magkano ba yon? 5.1 peso daw. Add nyo lang yan dun sa product cost nyo na 17 pesos. So, 22.1 pesos. Yung mga putal-putal, nira-round off ko na lang para sakto lang siya. Halimbawa, yan, ginagawa ko na lang 22 pesos. About pala dun sa profit, iba-iba pa rin yung mga formula na ginagamit nila. Yung percentage lang yung in-apply ko para sa gawa ko. Nung bago pa lang kasi ako, ang dami ko rin pinapanood ng mga tutorial sa pricing, ganyan. Kaya kung nagsisimula pa lang kayo, maigi na manood kayo ng mga tutorials about dito, lalo na sa pricing, para hindi kayo malugi. At para ma-apply nyo rin kung ano yung formula na mas bagay sa inyo. At depende pa rin sa market na pagsisilbihan ninyo. Yun lang, sana may natutunan kayo dito sa video ko. Comment lang kayo kung meron pa kayong ibang tanong. Thank you for watching!